Sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay naghahanap ng dagdag na kita. Kaya narito ang ilang side hustle ideas at financial tools na maaaring makatulong sa iyo dito sa Pilipinas. Una, subukan ang online freelancing. Sa platforms tulad ng Upwork at Freelancer, pwede kang mag-alok ng iyong skills sa graphics, writing o web development. Kailangan mo lang ng computer at internet connection para maumpisahan. Susunod, ang pagbebenta ng mga pre-loved na items. Kung marami kang gamit na hindi na nagagamit, mas mabuting pagkakitaan ito sa pamamagitan ng online selling sites katulad ng Shopee o Facebook Marketplace. Isa pang idea ay ang maging virtual assistant. Maraming kumpanya sa ibang bansa ang naghahanap ng VA para sa iba't ibang tasks tulad ng email management, scheduling at research. Flexible ang oras at pwedeng-pwede sa mga stay-at-home parents o estudyante. Kung ikaw ay mahilig magluto o mag-bake, why not start a small food business? Pwede kang magbenta ng mga homemade meals, pastries at desserts online o sa iyong community. Patok ang mga ganitong negosyo lalo na kung unique at masarap ang produkto. Ngayon, tungkol naman sa financial tools, una ang paggamit ng mobile banking apps. Ito ay mapapadali ang iyong transactions na hindi mo na kinailangang pumunta sa bangko. Apps tulad ng GCash o Paymaya ay pwede mong gamitin para magbayad ng bills, magpadala ng pera o mag-save. Isa pa ay ang paggamit ng budgeting apps. Matutulungan ka nitong i-track ang iyong expenses at alamin kung saan napupunta ang iyong pera. Subukan ang apps tulad ng Mint o Wally para mas maging organized ang iyong finances. Panghuli, isaalang-alang ang pagtatayo ng sariling small business. Kailangan ng sipag, tiyaga at tamang financial planning para makapagsimula. Gamitin ang mga nabanggit na tools at ideas para makakuha ng inspirasyon at tamang diskarte. Tandaan, ang mahalaga ay magsimula at patuloy na matuto sa proseso. Good luck! Paano nga ba magsimula sa freelancing? Kung ikaw ay nag-iisip na pasukin ang mundong ito, narito ang ilang mga hakbang na maaaring makapagbigay ng tamang gabay sa iyo. Una, tukuyin ang iyong mga kasanayan. Anong mga talento o eksperyensya ang maaari mong ialok? Maaari ditong maging pagsusulat, graphic design, programming o kahit social media management. Mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na ideya sa kung anong serbisyo ang maibibigay mo. Pangalawa, maghanda ng portfolio. Ang portfolio ang magsisilbing best evidence ng iyong kakayahan. Kolektahin ang mga halimbawa ng nagawa mong proyekto kahit pa ito'y mga personal na gawain o mga proyekto para sa mga kaibigan. Ang layunin ay maipakita ang kalidad ng iyong trabaho sa mga potensyal na kliyente. Sunod, pumili ng tamang freelancing platform. May iba't ibang online platforms gaya ng Upwork, Freelancer, or Fiverr kung saan mo maaaring maipalabas ang iyong mga serbisyo. Pumili ng platform na pabagay sa iyong expertise at komportable ka gamitin. Pagkatapos, mag-set ng competitive rate. Alamin ang average na rate para sa iyong serbisyo at kompetisyon sa merkado. Importante ring maging flexible, lalo na sa simula, pero tiyakin ding hindi ka malulugi. Tandaan habang tumataas ang karanasan mo, maaari mo na ring itaas ang iyong bayad. Maglaan ng oras para sa marketing. Gumamit ng social media upang ipakita ang iyong mga gawa at makiisa sa mga online community na may parehong interes. Ang pagkakaroon ng magandang relationship at networking ay maaaring makapagbigay sa iyo ng mas maraming opportunities. Uli, magtiwala sa sarili at magpatuloy sa pag-aaral. Ang freelancing ay mabilis na nagbabago, kaya mahalagang patuloy kang nag-update ng iyong kasanayan. Huwag mawalan ng loob kung hindi agad magtagumpay. Ang sipag, taga at determinasyon ang magiging susi mo patungo sa tagumpay. Ano nga ba ang pre-loved na gamit at paano to ibenta? Kung may mga lumang damit, sapatos, gadget o furniture ka na hindi na ginagamit, pwedeng ito ay turing na pre-loved. Ang mga pre-loved na gamit ay mga bagay na dati mong pag-aari ngunit nais mo nang ibenta o ipaubaya sa iba. Ngayon, paano nga ba ito epektibo ibenta? Una, siguraduhin na maayos at malinis ang gamit na iyong ibebenta. Walang bumili sa bagay na mukhang sirain o marumi.
Pagdating sa mga damit, tiyakin na walang mantsa o butas. Sa gadgets naman, kailangan functional ito at updated ang software. Sa furniture, alisin ang alikabok at ayusin ang manasirang bahagi kung posible. Pangalawa, kumuha ng malinaw at detalyadong litrato ng bawat item. Mahalaga ang visual presentation sa mga potential buyers. Siguraduhing may tamang liwanag at anggulo ang mga larawan para makita ang tunay na anyo ng gamit. Kapag maganda ang pagkakapresenta, mas mataas ang tsansa na mapansin ng mga buyer. Pangatlo, maglagay ng tamang presyo. Alamin ang market value ng item mo at mag-adjust depende sa kondisyon ng gamit. Huwag masyadong mataas ang presyo upang hindi ma-discourage ang mga buyer, pero huwag din sobra baba para masulit mo ang pagbebenta. Ang apat, gumamit ng tamang online platform para sa pagbebenta. Maraming options tulad ng Facebook Marketplace, Carousel o OLX. I-post ang iyong mga litratong mayroong malinaw na paglalarawan. Tukuyin ang brand, model, kondisyon at iba pang spesifiko nito. Mas maraming detalye, mas mabuti. Ikalima, maging responsive sa mga inquiries at tanong ng potential buyers. Dapat mabilis ka mag-reply at nagbibigay ng kumpletong impormasyon. Kapag maayos ang pakikipagtransaksyon, mas lalong tataas ang trust sa iyo ng mga buyer. Kung face-to-face ang meet-up, siguraduhin ito ay sa safe at public na lugar. Kung sa shipping naman, ipack ng maayos ang item para hindi ito masira sa biyahe. Sa huli, alalahanin na ang pagbebenta ng pre-loved items ay hindi lang para kumita, kundi isang paraan para magbigay bagong buhay sa mga bagay na dati mong minahal. Samahan mo ito ng tamang diskarte at mga tips na ating natalakay, tiyak maibebenta mo ito sa abot-kayang panahon. Ano ang virtual assistant? Sa panahon ngayon kung saan ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad, marami sa atin ang naghahanap ng mas mabilis at epektibong paraan para mapadali ang ating mga gawain. Isang solusyon dito ay ang pagpapakilala ng virtual assistant. Subalit, ano nga ba ang virtual assistant? Ang virtual assistant o VA ay isang tao o software na nagbibigay ng iba't ibang uri ng suporta o serbisyo gamit ang internet. Karaniwang serbisyo na ibinibigay ng mga VA ay ang pangunguna sa mga administratibong gawain tulad ng pag-schedule ng appointments, email management, research, at customer support. Ang mga virtual assistant ay maaaring nagtatrabaho bilang freelancer o bahagi ng isang kumpanya. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagkakaroon ng virtual assistant ay ang pagtipid sa oras at pera. Dahil remote ang setup, hindi mo na kailangang maglaan ng physical office space o magpatuloy ng full-time employee. Sa halip, maaari kang magbayad base sa oras o proyekto lamang na kailangan mo na lubos na makakatulong sa pagtutok sa pangunahing aspeto ng iyong negosyo. Bukod dito, may kakayahan kang pumili mula sa malawak na saklaw ng expertise na matatagpuan online. Maging ito man ay marketing, accounting o design, makakahanap ka ng VA na may angkop na kasanayan para sa iyong pangangailangan. Sa ganitong paraan, hindi ka limitado sa mga lokal na talento at mas napapalawak mo pa ang iyong negosyo. Hindi lamang mga negosyo ang nakikinabang sa serbisyo ng mga virtual assistant. Kung ikaw ay isang individual na nangangailangan ng tulong sa personal tasks, tulad ng pag-book ng flights o pag-organisa ng events, makakatulong rin ang VA para dito. Sa simpleng salita, ang virtual assistant ay ang iyong katuwang sa digital mundo. Mula sa simpleng gawain hanggang sa mga komplikadong proyekto, ang VA ay nagiging mahalagang bahagi ng ating araw-araw na buhay. Nagbibigay daan upang maging mas produktibo at organisado tayo sa mga mabilis na pagbabago ng ating kapaligiran. Paano magsisimula ng maliit na food business kung ikaw ay may passion sa pagluluto o may paborito kang recipe na gustong i-share sa iba? Ito na ang pagkakataon mo para simulan ang iyong food business. Unang hakbang, mag-umpisa sa paglikha ng business plan. Ito ang magsisilbing gabay mo sa pagbuo ng iyong negosyo. Isama dito ang uri ng pagkain na nais mong ibenta, target market at ang budget para sa mga gastusin. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano ay makatutulong sa iyo na manatiling on track.
Pangalawa, kumuha ng mga kinakailangang lisensya at permit. Kinakailangan ito upang masigurong legal ang iyong operasyon. Mabuting magtungo sa lokal na gobyerno para malaman ang mga requirements. Pangatlo, pumili ng tamang lokasyon o venue. Kung limited ang budget, maaari kang magsimula sa bahay at magbenta online. Mainam na pumili ng platform na madaling ma-access ng iyong target customers tulad ng mga social media o food delivery apps. Sunod, siguruhing maayos at kaaya-aya ang packaging. Malakas ang impact nito sa pagtangkilik ng customers sa iyong produkto. Mag-invest sa eco-friendly at magandang disenyo para sa mga packaging. Ikaapat, pag-aralan ang tamang pagpepresyo. Mahalaga ito para kumita at mabayaran ang lahat ng gastusin. Kumpletuhin ang costing sa bawat produkto at dagdagan ito ng markup na hindi masyadong mataas para magiging competitive. Ikalima, gumamit ng epektibong marketing strategy. Magsagawa ng promotions at social media campaigns para makilala ang iyong brand. Magbigay ng paunang promosyon o discounts para mahikayat ang mga first-time customers. Panghuli, maglaan ng oras para sa feedback ng mga customers. Gamitin ito para mapabuti pa ang produkto at serbisyo. Importante ang kanilang opinyon para sa pagpapabuti ng iyong food business. At ayan, sana ay nakatulong ang mga tips na ito sa pagsisimula ng iyong small food business. Sa ating mundo na patuloy na nagbabago, napakahalaga ng pagkakaroon ng kaalaman sa paggamit ng financial tools, lalo na sa Pilipinas. Ang financial tools ay mga instrumentong naglalayong tulungan ang bawat individual o negosyo para mas mapadali ang pamamahala ng pera, pag-iipon at pamumuhunan. Unang-una sa listahan ay ang mga mobile banking apps. Sa panahon na yon, malaking kaginhawaan ang dulot ng mga ito dahil sa mabilis at ligtas na paraan ng paglipat ng pera, pagbabayad ng bills, at pag-check ng account balances. Halimbawa, ang mga apps na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa mga Pilipino na matuon sa mas mahahalagang gawain at maiwasan ang mahahabang pila sa bangko. Ang alawa ay ang mga budgeting apps. Sa simpleng paggamit ng mga ito, maaari nang itrack ang ating mga gastusin at kita. Sa Pilipinas, maraming tao ang gumagamit ng mga ito upang makagawa ng mas maayos na budget plan. Ganito ang paraan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang utang at makatipid para sa kinabukasan. Susunod naman ang fintech platforms na nagbibigay ng investment opportunities. Napakadali na ngayong bumili ng stocks o mag-invest sa mutual funds gamit ang internet. Ang mga platform na ito ay nag-aalok ng mahalagang impormasyon at easy-to-use interfaces upang ma-access ng sinuman, kahit ng mga walang karanasan sa larangan ng pamumuhunan. Bukod pa rito, nariyan din ang digital wallets. Isa itong malaking hakbang pasulong patungo sa cashless society na nagbibigay daan sa mas mabilis, mas ligtas at mas convenient na transaksyon. Sa kasalukuyan, marami ng negosyo ang tumatanggap ng bayad mula sa digital wallets, mula sa malalaki hanggang sa maliliit na tindahan sa paligid. Ang paggamit ng financial tools ay hindi lamang tungkol sa pagiging convenient. Mahalaga rin itong bahagi ng financial literacy na tumutulong sa ating pagpaplano para sa kinabukasan. Makatutulong ang mga ito na ma-achieve natin ang ating mga financial goals, gaya ng pagkakaroon ng sariling bahay, negosyo o fund para sa edukasyon. Sa huli, habang ang mga teknolohiya at serbisyo ay patuloy na umuunlad, dapat tayong sama-samang mag-aral at mag-adapt sa mga ito. Magkaisa tayong mga Pilipino sa matalinong paggamit ng financial tools upang mapabuti ang ating kalidad ng buhay at masiguradong magiging handa tayo para sa anumang hamon na darating.